Pagkatapos niyang sabihin yun ay sakto namang tumigil ito sa paglalakad. Nahigit ko ang aking paghinga nang makita ko ang pamilyar na itim na sapatos na ngayon nasa harap na namin. Itinaas kong paningin ko at literal na napaawang ang aking mga labi nang makita at makilala kong lalaking yon. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ng anak ko at wala sa sariling umisog pa atras. Nagtagpo ang mga mata namin. Pero katulad noon, wala pa rin akong makapang kahit na anong emosyon sa mga yon. "See, Mommy? Daddy is also here to fetch me. And I'm so excited to introduce him to Pelly. I'm sure she would be happy." My son jumped in excitement while looking at me. "My precious baby, your father doesn't deserve you. He isn't the best as you expected. Hindi siya katulad ng mga nakikita niyo sa iba na mahal ng kanilang ama. He doesn't deserve your love." Napahigpit ang paghawak ko sa kanyang kamay at pilit na ngumiti. "Baby, sakay ka na sa kotse. Ako nang maghahatid sa'yo." Wika ko. Tumango naman ang anak ko at nakangiting hinarap ang kanyang ama. "Bye, Daddy. I hope to see you again. My sister wants to meet you," said Matt. Binitawan nito ang pagkakahawak sa kamay ko at lumapit sa lalaking yon. Ngumiti lamang ito at marahang ginulong buhok ng anak ko. Nakaalis na ang anak ko ngunit ganoon pa rin ang posisyon ko. Isang nakamamatay na tingin ang itinapong ko rito nang magtagpo ulit ang mga mata namin. "What are you doing here?" Mariin kong tanong rito. Sinusundo ko ang anak ko. Sagot nito at diniinan ng salitang anak, kaya mas lalo lamang kumulo ang dugo ko rito. Sa kabila ng mga ginawa niyang pagtalikod sa amin ng kanyang mga anak, sa tingin niya ay karapat-rapat pa rin siyang tawaging ama. Seryoso ba siya nang sinabi niyang katagang yon? "You don't need to. Ako nang maghahatid sa anak ko," I replied and turned my back and started walking, but then I stopped when I heard him talking. "Who's that felly?" my son kept on talking. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko ito nilingon o kahit sagutin man lang. Frustration was evident in his voice. "Tell me, anak mo ba yung sinabi niyang kapatid sa ibang lalaki?" He continued. I clenched my fist upon hearing those words coming out from his mouth. At talagang ipinapakilala mo ang batang yun bilang kapatid ng anak ko? Hindi ka man lang ba nahiya? Maanghang nitong wika dahilan upang maalerto ang buong sistema ko at mabilis na umikot paharap dito. The fuck is he talking about? Ano? Hindi makapaniwalang wika ko. Answer me, who's that kid? Anak mo ba yan sa lalaking kasama mo sa pinagtatrabahuhan mo? Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba para akusahan ako ng kung ano? Wala kang alam kaya manahimik ka. I angrily shouted. Tama nga ako. Nagpapabuntis ka samantalang I didn't let him to continue his insults. And with my full force, I slapped him hardly. Damn you! Huwag mo akong pagsalitaan ng kung ano-ano. You don't deserve my children, I exclaimed. Nakatagilid ang mukha nito habang nakahawak siya sa kanyang panga na para bang hindi siya makapaniwala sa ginawa ko. Wala kang karapatang tawaging ama ng mga anak ko. Isa kang hayop, I yelled. Anak ko lang, Althea. Anak ko lang. Huwag mong ipaako sa akin ang anak mo sa ibang lalaki, he exclaimed. For the second time, I was about to slap him, but his hands immediately stopped me. Natatawang umiling ako. Namangha ako sa sarili ko dahil nagawa kong pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata ko. I can't believe him. He just denied her daughter because of his damn thoughts. I don't fucking care. Wala kang anak sa akin. Tumalikod na ako rito nang bigla nitong hawakan ng braso ko. Napadaing ako sa sobrang higpit nito. Don't you dare turn your back on me. Madiin nitong wika. Bitiwan mo ko, I blurted. At talagang ipinagmamalaki mong nabuntis ka sa iba? Singhal nito. Mas pipiliin ko na lang sigurong magpabuntis sa ibang lalaki. Mas nandidiri ako sa tuwing naiisip kung minsan ko nang minahal ang salbahing lalaking ito. At siya pa ang ama ng mga anak ko, na kailanman ay hindi ko na mababago pa. Nanginginig na ang buong kalamnan ko dahil sa galit ko rito. Humugot ako ng buong lakas at marahas kong inalis ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Inis ko itong hinarap at masamang tiningnan ito sa mga mata. Shit lang, ang dumi niyang mag-isip. Napakasakit niyang magsalita. Paniguradong masasaktan ng anak ko kapag nalaman niyang itinakwil siya ng sarili niyang ama. Hindi ko alam kung anong kagaguhan ang pumasok niya sa makitid mong kokote.
At ang lakas ng apog mong pagsabihan na kung anak ko sa ibang lalaki ang anak ko. Hinayaan kong lumabas ang galit na nararamdaman ko rito. Naiinis ako sa mukha niya. It's like I met the living Lucifer. Demonyo siya. Wala akong pakialam kung hindi mo man siya kilalanin. Dahil simulat sa pool, wala ka namang karapatang tratuhin bilang ama. Demonyo ka, I shouted. Masasaktan ng anak ko kapag narinig niya mga katagang lumalabas mismo sa bibig ng sarili niyang ama. You disowned and just followed your fucking thoughts. My son's twin sister would probably get hurt. Tinawanan ko ang sariling mga pinagsasabi ko. My child. Dahil sa mga sinabi kong yun ay nakita kong pag-awang ng mga labi nito. Ano ngayon? Nagising na ba siya? Kambal ang anak ko? He shuddered. But you don't deserve them. A father like you doesn't deserve my daughter. Ikinahihiya kita. Mapait kong wika. Nagbaba ito ng tingin na para bang hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Kaya ginamit kong pagkakataong yun upang sana'y umalis na sa harap niya. Ngunit nagsalita ulit ito. Wait, can I see her? Pwede ko ba siyang makausap? I heard him said. Makausap? Mapait akong natawa sa sinabi nito. Parang may kung anong dumaplis sa puso ko at naisip ko kaagad ang mukha ng nakangiting anak ko. Akala ko hindi na ako iiyak. Pero totoo nga sila. Kahinaan mo talaga ang anak mo. Hindi ko man lang namalayang tahimik na pala akong umiiyak habang nakatalikod sa kanya. Naglakad ako papalayo rito at tahimik na binuksan ang pintuan ng kotse. Bumungad sa akin ng mahimbing na natutulog kong anak. Mabilis kong pinunasan ang mga luha sa mga pisngi ko. At kinuha ko ang 2 librong nasa loob ng bag ni Matt. Palagi niyang dala ang mga ito kahit saan siya magpunta. Dinampian ko ng mabilis na halik ang noo ng tulog kong anak. At lumabas na ng kotse. Naglakad ako pabalik ng pwesto ko kanina. At nakitang nandoon pa rin siya. You want to talk to her? I emotionlessly asked. Can I? Without even breaking my sight on him, I handed him the books. Inabot niya naman yun at naguguluhang tiningnan ng mga yon. Hindi man lang ako nasurpresa nang makita ang gulat sa mga mata nito. Nang sa wakas ay mabasa niyang nakasulat sa libro. Maya-maya pa'y itinaas nitong kanyang paningin at gulat na nakatingin sa akin. Nangingibabaw ng pinaghalong kaba at lungkot sa kanyang mga mata. You mean? I didn't let him finish his words. Yes, you're right. My daughter has a disability. I preceded him. Dahil sa sinabi kong yun ay nakita kong pagdaan ng sakit sa kanyang mga mata. Para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Huwag kang magpapakita sa anak ko. Hanggat hindi mo pa nasasaulo ang mga yan. I remembered before I turned my back and started to walk, leaving him speechless. Nang makauwi na kami ng anak ko ay sinalubong kami ni nanay, kasama ang anak kong si Feli, na may ngiti sa kanyang mapupula at maninipis na mga labi. Nagmano kaming pareho ni Matt kay nanay. Pagkatapos ay nakita kong anak kong niyakap ang kanyang babaeng kapatid. Kumalas ka agad dito sa pagkakayakap. How's your check-up, princess? My son asked with his hand movements. Ngumiti naman ang anak ko at nagsimula ring magpakita ng kilos ng kanyang mga kamay. I'm so happy. The doctor gave me a toy, kuya. My baby responded and then took out a small Sophia the First design keychain from her pocket. Whoa, that looks so cool! He commented. Napangiti ako sa nakita ko. Parang kanina lang ay ang sarap ng tulog ng anak ko. Naiiyak pa nga ito nang biglang maputol ang tulog niya. Pero nang makita niya ang kapatid niya ay bumalik ang sigla ng katawan niya. Ilang sandali pa nang matapos ang kanilang pag-uusap ay lumuhod ako sa harapan ng anak ko upang mapantayan ito. Hinaplos ko ang matabang pisngi nito at masuyong dinampian ng halik ang kanyang noo. And does your ear still hurt, baby? I worriedly asked using some hand movements. Umiling lamang ang anak ko bilang tugon at mahigpit akong niyakap. I wrapped both of my hands on my baby's body and gently caressed her smooth hair. Ilang sandali pa'y kumalas ng anak ko sa pagkakayakap sa akin. Kaya tumayo na ako at parehong ginulong kanilang mga buhok. Matt, sa kwarto muna kayo ng kambal mo. Tumango naman ang anak ko at dinala na si Feli patungo sa kwarto namin. Nang masigurado kong nakapasok na nga sila at nakasara na ang pinto ay hinarap ko si nanay. Na ngayoy ganoon pa rin ang posisyon katulad ng kanina. Nay, tila nagulat pa ito at sobrang lalim ng iniisip.
Kaya gulat itong napabaling sa akin. Nak? Sagot nito. Napabuntong hininga ako. Nasaan po si Tatay, Nay? Lumabas muna saglit kasama ang mga kapatid mo. May kasiyahan kasi malapit sa municipal gym natin eh. Sagot naman ni Nanay. Napatango na lang ako at humalokip-kip. Paano ko ba sasabihin kay Nanay? Ayaw ko naman siyang pagbintangan ng kung ano-ano. I can't do that. Nag-angat ako ng paningin nang makita ko itong kumilos. Teka lang nak. Maghahanda ako ng hapunan at mukhang inaantok na kayo. Kumain na nga pala si Peli at pinauna ko na dahil nagugutom na siya. Mabilis lang naman sila ng tatay mo doon. Baka nga pauwi na sila ngayon. Wika ni Nanay at nagsimula nang maglakad patungo sa kusina. Sinundan ko ito ng tingin. Gusto kong kalimutan na lang ang mga nasaksihan ko kanina. Pero ayaw tumahimik ng utak ko at tanong ng tanong. Tahimik ako naglakad pasunod kay Nanay sa kusina. Naabutan ko itong abala sa paghuhugas ng mga gagamitin nito sa pagluto. Kumuha ito ng mga panghalong pabango at karne sa loob ng palamigan at dinala yun sa lamesa upang magsimula ng maghiwa. Nay, tawag ko rito. Nag-angat naman kaagad siya ng kanyang paningin. Oh, Althea, saad ni Nanay habang abala ang mga kamay nito sa pagbabalat ng sibuyas. I gathered all my courage before I started walking towards her. Nay, nakita ko siya kahapon. Kasama niya ang anak ko. Diretsong saad ko. Napansin ko ang pagtigil ni Nanay sa kanyang ginagawa na para bang iyon ang ayaw niyang marinig. Itinaas nito ang kanyang paningin upang tingnan ako. Sino? Si Lucas ho. Without any hesitations I answered. I can clearly see how my mother's face changes upon hearing his name. Nag-iwas ito ng paningin sa akin at nagpatuloy sa ginagawa. Hinintay ko ang pagsasalita nito. Ngunit wala naman akong narinig galing dito. She was busy chopping the aromatics as if she's trying to avoid me. Bakit niya po alam kung saan nag-aaral ang anak ko, Nay? I again asked. Ngunit katulad pa rin kanina hindi ako nito pinansin. Nay, napagkasunduan na ho natin to noon, di ba? Napagkasunduan naming ilihim ang mga impormasyon patungkol sa ama ng mga anak ko. I let them see their father's face. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi pa ako handa. At mas lalong ayaw ko pa. Maya-maya ay binitiwan ni Nanay ang hawak nitong kutsilyo at humarap sa akin habang pinupunasan ng kanyang kamay gamit ang suot nitong apron. Anak, alam ko. Pero kahit bali-baliktarin mo ang mundo kahit saang anggulo mo patingnan, hindi pa rin natin mababagong katotohanan ng ama ng mga anak mo si Lucas. Karapatan pa rin niyang kilalanin ng mga anak niya. At mas lalong may karapatan ng anak mong kilalanin ang kanilang ama. Mahabang wika ni Nanay na nagpahinto sa akin. Naluluha na naman ako sa tuwing naiisip ko mga ginawa niya sa akin noon. Pero Nay, napag-usapan na ho natin to noon, di ba? Ako ang magsasabi sa mga anak ko. Pero hindi pa ngayon, Nay. Hindi pa ito ang tamang panahon. My voice cracked. Ang bigat lang kasi para sa akin. My son already met his father without me knowing it. Nagulat na lang ako nang makitang tinatawag na pala ng anak kong daddy ang ama nila. I didn't even teach them to call him daddy. Althea, kailan pa ba ang tamang panahon na sinasabi mong yan? All of a sudden she blurted. Napapitlag ako dahil sa gulat. Hindi ko ito sinagot at napatungo na lamang. Naubos ko na ang pasensya ni Nanay. I cannot just shout back at her. Of course she is my mother. Yung tamang panahon bang sinasabi mo ay kung kailan pamilyado ng mga anak mo? Kung kailan huli na ang lahat? Ganun ba, Althea? Pagpapatuloy nito. Nanatili lamang ako nakatungo rito sa harap niya. Nay, sinaktan niya ho ako. Hindi lang ako, kundi ang mga anak ko. Kamunti ka na silang mawala sa akin dahil sa mga pinagagawa niya. I replied with my eyes downcast. Anak, hindi naman porke sinaktan ka niya isasaktan niya na rin ng mga anak mo. Saglit itong tumigil sa pagsasalita. Nakita kong mga paa nitong naglalakad patungo sa hulihang bahagi ng mesa at umupo sa upuang andoon. Nagpunta siya rito noong isang araw. Hindi namin alam kung paano niya kami nahanap. Nagulat na lang kami nang bigla itong lumuhod sa harapan namin ng tatay mo at humingi ng tawad. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Nanay. Kung galit ka sa kanya,
Mas galit ako sa kanya dahil sinaktan kanya, Althea. Sinaktan niya ang pinakamamahal kong anak. Pinaniwala niya tayong lahat. Iyon pala nasusuka na siya dahil sa tuyo na kaya lang nating kainin. Sinigawan namin siya. Kaya muntikan na siyang mapahiya sa mga kapitbahay natin. Pero alam mo ang ginawa niya? Nanatili lang siya roong nakaluhod. Mahabang wika nito. Naramdaman kong pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Hindi dapat nagpadala sila nanay sa mga pinapakita nito. Lumuhod siya sa harapan nila. Tapos yun na yun? Papatawarin na nilang lalaking yun dahil sa simpleng pagluhod nito? Nagmamakaawa siyang makita ang anak niya. Hinanap niya sa amin si Matthew. Narinig kong mahinang pagtawa ni nanay. Nakakatawa lang isipin na akala niya isa lang ang kanyang anak. Hindi naman natin siya masisisi dahil pati tayo ay minsan na ring napaniwala. Nay, lumuhod lang siya, hinayaan niyo na po agad na makita niya ang anak ko. Itinaas ko ang paningin ko upang makita si nanay. Mabuti na lang talaga at saktong nasa klinika ng kanyang doktor si Feli noong mga oras na yon. At hindi siya nakita ng kanyang ama. Umiling lamang ito. Alam mong hindi ako ganyang klaseng tao, Althea. Hindi ko ugaling mambali ng pangako. Ni isa sa mga tanong niya hindi namin sinagot. Si Lucas mismo ang naghanap ng paraan. Siya mismo ang kumilos upang hanapin ang anak niyo. Tila ba'y nawalan ako ng lakas sa sinabi ni nanay. Napatukod na lamang ako sa mesa ng katabi ko nang wala sa oras. Bullshit. Of course, Althea, he is Lucas. He will always have his own ways to get the things he wants. What's the use of his fucking money? Iniwan niya nga kami para doon, hindi ba? Anak, ayaw man namin. Dahil katulad nga ng sinabi mo, nawalan na rin kami ng tiwala sa kanya. Pero anak, isipin naman natin ang mga batang naiipit na sa sitwasyon nyo. Ako ang naaawa sa kanila eh. Gabi-gabi ko silang nakikitang tinitingnan ang litrato ni Lucas bago matulog. Ako ang nahihirapan para sa kanila, anak. Oo, naiipit ng anak ko. At alam kong nasasaktan na sila. Lahat ng anak kailangan ng isang amang gagabay sa kanila hanggang sa paglaki. Pero kasalanan ko bang takot na akong pagkatiwalaan siya? He broke my trust. At wala na ni katitingang natira sa akin. Mahal niya ang mga anak niyo. Alam ko yun. Walang magulang ang itatakwil ang sariling anak. Ramdam ko yun, Althea. Hindi man siya naging mabuting asawa sa'yo. Pero alam ko magiging mabuti siyang ama sa mga anak niyo. Mahal niya ang mga anak mo. Ninyo. Nanay continued. Magiging mabuting ama? Shit lang. Ayaw kong magsalita. Ayaw kong magsalita at baka kung ano pang masabi ko na panigurado ng nakakasakit ng damdamin ni nanay. Ayaw kong magpadala sa galit ko kaya mas minabuting itikom ko na lamang ang bibig ko. Pasensya na po, Nay. Pupuntahan ko muna ang kambal sa kwarto. Saad ko na lang at dali-daling umalis sa kusina. Shit lang. Nakuha niya ang loob ni nanay at tatay ng ganoon kadali. Lumuhod at umiyak lang siya. And boom, they let him see my children. Anong susunod? Don't tell me hahayaan na nilang sumama ang mga anak ko sa shit na irresponsableng ama nila. No way, I won't let him. Makikipagpatayan muna ako bago niya mabawi ang mga anak ko sa akin. Kung kailangan kong itago ang mga anak ko sa malayong lugar, gagawin ko. Ayaw kong sumaya siya ng ganun kadali. Samantalang ako ilang taon akong nagdusa at umiyak. I want to be fair. Nang buksan ko ang pintuan ng kwarto namin ng mga anak ko, nakita ko silang parehong nakaupo sa kama namin at magkaharap. Bahagya akong umisog upang maitago kong sarili ko sa pinto at nang hindi nila ako makita. Nakita ko ang pagkilos ng mga kamay ni Matthew habang tinitingnan naman ito ni Feli. They're silently communicating. Tanging tulog lang ng kuligling ang aking naririnig habang pinapanood sila roon. Hindi ko masyadong mabasa ang mga galaw ng mga kamay ng mga anak ko dahil nakatalikod ang mga ito sa akin. Ngunit maya-maya ay sabay silang kumilos at may kinuha sa ilalim ng kanilang sariling unan. Wala sa sariling napasapok ko sa bibig ko na makitang hawak-hawak na nilang litrato ng kanyang ama habang abot tenga ng nakangiti. Saglit na ibinaba ni Matt ang hawak ng litrato at magsimula ulit pakitaan ng ilang kilos ng kamay ang anak ko. Nakaharap na rito sa kinaroroonan ko si Feli,
kaya kitang-kita kong unti-unting pamimilog ng kanyang bibig. Are they talking about their nefarious father? I can see the happiness in Feli's eyes. Confirmed. They're talking about him.